sa tinapay ni isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Kasi kung wala ang Diyos, wala po tayo dito sa mundo. Mga kapatid, pagkatandaan po, bisita lamang tayo dito sa mundo. Hindi tayo taga rito. Amen po ba? Siyempre, tatawagin na po natin ang ating pastor na si Pastor Alan. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Kami po ay muling naganyaya po sa inyo sa gawain po ng ating Panginoon habang nandito pa po tayo sa mundo. No? Kasi baka dating araw sisihin nyo kami na hindi namin kayo ini-invite na dumalo sa gawain ng Panginoon. So, kaya patuloy po kami nag-anyaya po sa inyo na ang gawain po natin dito sa Happy Land ay nagsisimula po tayo ng alas 10 at natatapos po tayo ng alas 12. Halos 2 oras lang po ang ating po mga gawain. Kasi iba yung kasali ka sa gawain kaysa na nag-isyoso ka lang. No? Yung para bang ang tawag nito, yung meron ka lang, meron. No? Iba yung meron, iba yung kasali. Kumbaga sa ano ay yung mga kasali, yun lamang ang mayroong makakatanggap na tinatawag na pagpapala. Pero yung mga meron, tagapalakpak lang yan. Ibig sabihin, salamat, tumanggap siya, di ba? Salamat, may na-receive sila. Ganun, parang ganun lang yung mga sasabihin nila, pero hindi talaga sila kabilang. So, kaya kami ay patuloy na naganyaya po sa inyo na bigyan nyo po ng pagkakataon ng Diyos sa buhay po natin. Hanggang buhay po tayo. Kasi, pag namatay po tayo sa mundo nito, hindi na po tayo makapagsisi ng ating mga kasalanan. At hindi na rin tayo pwedeng magpuri sa Diyos. No? Sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magpuri sa Kanya hanggang tayo ay buhay. No? Kasi sabi ng Biblia, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay pag-uhukom. Ibig sabihin, pag namatay ka, haharap ka na sa hukuman ng Diyos. Kung may CCTV rito, masigit doon. Diba? Ipapakita sa iyo ng Panginoon kung ano ang ginawa mo dito sa mundo. Ikaw ba ay naglilingkod sa Panginoon bago ka namatay? O namatay kang walang pagkakataon ng paglingkuran ng Diyos dahil sinasabi mo lagi kang busy. Busy ka sa mundong ito pero hindi ka busy para doon sa langit. No? Sana magkaroon tayo ng time at panahon na magkaroon tayo ng pagnanasa na makamtan ang totoong buhay. Kasi dayuhan lang po tayo rito. Hindi po tayo panghabang panahon. Ang ibinigay sa atin ng Diyos ay 120 years lang dito sa mundo. No? Sabi ng Biblia, sa Genesis chapter 6 verse 3, hindi ko na pinahintulutan na mabuhay na matagal ang tao. Hindi na lalampas sa 120 taon ng kanyang buhay sa daigdig. So, hindi na raw lalampas sa 120 taon ng ating buhay dito sa daigdig. So, ibig sabihin, ang buhay natin sa mundong ito ay 120 years lang. Kung si nanay ay 74 ka na, di ba? 74 years ka na, ang natitira ng buhay mo dito sa mundo ay 44 years na lang ang natitira mo dito sa dito sa mundo. Kung aabutin mo pa yung 44 na yan. Ibig sabihin, ang bubunuin mo rito sa mundo na buhay mo ay 44 years na lang. No? Sana habang binubuno mo yan, wala kang ginagawa kundi ang maglingkod sa Panginoon. At hindi rin batayan yan dahil matanda ka na. Ang batayan po ay ang kamatayan. Ang kamatayan po hindi po namimili. Bata, matanda, mahirap, mayaman, milyonaryo, dakila, o ano man ang kalagayan mo dito sa mundo, pwede mo danasin yan. Pero ang tanong, pagharap mo sa Diyos, nakatas kay ano mo o nakayuko ka.
Kasi kapag nakayuko ka, ibig sabihin, wala kang ginawa para sa Diyos. Amen. Wala kang ginawa para paglingkuran ng Diyos. Pero kapag taas ang noo mo, proud ka. Bakit? Kasi nung ikaw ay nabubuhay sa mundo, wala kang ibang ginawa kundi ang maglingkod sa Diyos. Wala kang ginawa kundi ang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kaya mapalad ang mga taong nagbibigay ng panahon. Ako dati, nung wala pa ako sa Panginoon, wala akong ibang ginawa kundi pulka kasamaan. Pero nung muntik na akong mamatay, alam mo, kaya ako naglingkod sa Diyos. Anong dahilan? Kasi muntik na akong mamatay. Oo, muntik na akong mamatay. Kasi kung namatay ako sa araw na yon, hindi ako naglilingkod sa Diyos, siguro nasa impyerno ako. Kasi ang papuntang langit ay na kay Kristo lamang. Amen. Ang sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang, ang ibinigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao. Nung panahon yun, nung panahon nun, hindi pa ako naglilingkod sa Diyos. Pero purihin ang Panginoon, may ganitong gawain. May ganitong gawain na dinala ako ng Diyos sa ganitong gawain. Kaya doon ko nakilala na ang buhay ng tao sa mundong ito ay dalawa ang patutunguhan kapag siya ay namatay. Langit at impyerno. Sa impyerno, ang sabi doon, napakainit. Sabi ng mayaman, di ba? Kwento si Jesus kasi nagkwento nito nung siya ay nandito pa sa mundo. Na sabi niya, may dalawang taong nabubuhay sa mundong ito. Ang pangalan niya ay si Lazaro at yung mayaman. Ang nasa dito si Lazaro, nung siya nabubuhay sa mundong ito, napakahirap niya. At ang masama ron, may sakit pa siya. Anong sakit niya? Kitong. Kitong ang sakit niya. Pinagdidirian siya ng tao. Hindi siya pinapansin ng tao dahil ang sakit niya ay kitong at nakakahawa. Pero sa kabila ng lahat, naglilingkod siya sa Panginoon. Kahit na siya ay inaayawan ng tao, alam niya na dito lamang sa mundo ang paghihirap niya. Dahil alam niya, yung Kristong kanyang sinasampalatayanan at pinaglilingkuran ang siyang magbibigay sa kanya ng magandang buhay. At nung mamatay si Lazaro, saan siya dinala? Sa piling ni Abraham. At namatay din mayaman, saan siya dinala? Sa hadis ng pagdurusa. So bago yan, tayo muna po ay manalangin. Humingi po tayo ng gabay at pagdubay sa Panginoon sa Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat, Lord. Dalangin namin na patuloy niyo kaming pagpalain. Ingatan niyo po ang bata sa amin at ang mga salita na aming pong mapapakinggan. Ito'y maging pagkain ng aming Espiritu habang kami ay narito sa mundong ito ng Diyos. Ikaw, Diyos, ang patuloy po na magpala pa nito, God, na ang inyong mga salita ay aming maintindihan at maunawaan, hindi lamang sa lugar nito, maging sa labas ng lugar nito, O Diyos. Sa mga taong nakakarinig ng aming tinig, Panginoon, sapagkat ang gawain ito hindi lamang para sa amin, ito po ay para sa lahat, sa mga taong gustong lumapit at tinatawag mo, Panginoon. Kaya habang kami lagi sa mundo nito, dalangin namin na patuloy kaming gabayan at patnubayan. Gamitin mo lamang kami na maging ilaw at asin sa lugar pong ito, O Diyos, upang maging daluyan ng iyong pagpapalang kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kapuri ko, God, samahan niyo po kami sa hospital, God, maging lingkod, patuloy po bigyan ng karunungan at kalaman, upang patuloy po pinagpayag ang iyong mabuting balita sa lahat ng narito sa pangalan ni Jesus. Amen. So doon ay makikita natin yung mayaman na naghihirap siya. At ang sabi niya, ang mga Abraham, mabat po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro. Ay, naisawsaw ang dulo ng kanyang daliri sapagkat naghihirap ako. Ang sabi ni Abraham, anak, magpasasa ka sa ibabaw ng lupa.
Ngunit si Lazaro nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon siya ay inaaliw rito. Samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Ibig sabihin kahit anong hingi ng tawad ng mayaman, wala na siyang pagkakataon na patawarin ng Diyos. Wala na siyang pagkakataon na maalis doon sa hadis ng pagdurusa. Dahil binigyan na siya ng pagkakataon nung siya ay nabubuhay. Sa panahon nun, nandun na si Jesus. Amen. Nandun na ang ating Panginoong Jesus, nangangaral na ng mabuting balita. Pero ang mayaman nito, hindi niya pinansin si Kristo. Dahil ang kanyang paniniwala kapag namatay siya, tapos na. Kaya ang kanyang ginawa dito sa mundo ay maghanap buhay, magnegosyo, magtrabaho mula lunes hanggang linggo. Kaya wala siyang panahon ng paglingkuran ng Diyos dahil ang kanyang paniniwala kapag siya'y namatay, wala na siyang pakiramdam, tapos na. Pero nung siya'y namatay, doon niya nakita ang totoong buhay. Ang totoong buhay pala ay nasa kabilang buhay. Walang para rito sa mundo. Dahil ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantalalan. Hindi po tayo mananatiling sa mundong ito. Pansamantala lang po tayo. Bakit naging pansamantala tayo dito sa mundong ito? Dahil ang tao ay nagkasala sa Diyos. Nagkasala sa Diyos ang tao. Kaya nahinto ang pananatili natin sa mundong ito. Natuldukan dahil sa kasalanan. Kaya ang totoong buhay natin ay nilipat ng Diyos sa kabilang buhay. Wala na tayo rito sa mundo. Dahil ang mundo nito ay gugulawin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Hindi na po sa pamamagitan ng baha. Ang mundong ito na kanyang nilikha, maging araw, buwan, at mga bituin, at lahat ng planeta, at lahat ng kanyang nilikha ay gugunawin niya sa uling araw sa pamamagitan na ng apoy. Matutukot po yan. Kaya, isinugo niya kanyang anak sa mundong ito upang tayo'y iligtas. Upang huwag tayo mapahamak sa paggunaw ng mundong ito. Sa paggunaw ng buong kanyang nilikha, lahat ng kanyang nilikha, mga bituin, araw, buwan, at lahat ng nandito sa mundong ito, maging ng mga planeta, ay tutupukin po yan ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Yun ang dahilan kung bakit hindi tayo manatili sa mundong ito. Hindi niya pinintulutan na mabuhay tayo sa mundo ng matagal. Dahil kapag nabubuhay tayo ng matagal sa mundo ito, hindi natin makikilala at mapaglilingkuran ng Diyos. Amen. Dahil iisipin mo, wala naman na hindi ko kailangan ng Diyos. Dahil wala naman akong kapahamakan na haharapin. Kaya dito, napakahalagang bigyan natin ang pagkakataon ng Diyos. Wala pa nga isang araw, 2 oras lang na ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya patuloy po kami nag-hikayat po sa inyo na sana po hanggat buhay tayo, bigyan natin ang pagkakataon ng Diyos. Bigyan natin at huwag tayo mahiya na dumalo. Sa inuman nga, hindi tayo nahihiya eh. Ay lalo pa kaya dito. Alam nyo ba, ang daan papuntang langit, ang pagdalo mo sa gawain ng Diyos. Ang daan papuntang impyerno, yung hindi mo pagdalo sa gawain ng Diyos. Dalawa po ang daan, langit at impyerno. Kaya kung gusto mo sa langit, walang ibang gawin kundi ang magbigay ka ng panahon na paglingkuran ang Diyos. Ang ating pag-aaralan sa oras po nito ay patungkol po sa tinatawag na Old Testament and New Testament. Para makikita po natin kung paano nga ba natin ito maiintindihan at maunawaan ang kabuuan ng Biblia. Na ang Biblia po ay binubuo ito ng 66 books. Sa Old Testament ay binubuo po ito mula Genesis hanggang Malakay ay ito po ay binubuo ng 39 books. Ng 39 books. At ang
Ang Old Testament, ito po ay nahati sa 5 bahagi. Ang Lumang Tipan ay binubuo ng 39 books at ito ay nahati sa 5 bahagi. Una po ang tinatawag na Pentateuch. Ang Pentateuch, ito ay tinatawag na batas ni Moses. Ito ay binubuo ng 5 books. No? Tinatawag po ito na 5 books, yung Pentateuch. Ano po ang Pentateuch? Ito po ay mula sa Genesis, Exodus, Leviticus, mga bilang at Deuteronomy. No, yan po yung Pentateuch. Na ang Pentateuch, ito po ay tinatawag na Law of Moses. Ito ay tungkol sa pagtatag ng Diyos sa bayang Israel at sa kanyang pangako sa kanilang mga patriarka. So yun po yung purpose ng Pentateuch. Na kapag binabasa mo ang Biblia, ito ay pagtatag ng Diyos sa bayang Israel at sa kanyang mga pangako sa kanilang mga patriarka. So dito ay yung po yung 5 bahagi na tinatawag na aklat ng Pentateuch. At ang pangalawa, sa 5 bahagi ng Old Testament, yung aklat ng kasaysayan. Ito ay mula sa aklat ng Josue hanggang Esther. Ito ay 12 books. 12 books po siya, yung tinatawag na kasaysayan. Na ang sabi niya, ito po yung books niya. Mula sa Josue, Pocom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronica, and 2 Chronica, Nehemiah at Esther. 12 books po siya. Kaya ang aklat ng kasaysayan ay kwento ng bansang Israel sa kanilang tagumpay, maging ang kanilang mga pagkatalo at kabiguan. So yun po yung kasaysayan, yung aklat. At ang aklat niya ng kasaysayan ay 12 books po siya. At ang pangatlong bahagi ng Old Testament, yung tinatawag na aklat ng mga tula. Ang aklat ng mga tula, ito ay mula Job hanggang awit ni Solomon. So 5 books po siya. 5 books. Na kung saan ay Job, awit, kawikaan, mga ngaral, at awit ni Solomon. So 5 books siya. At kapag binabasa mo ito po ay mga tula. Kung gusto mong matutong magtula, basahin mo ang 5 books na ito. Tiyak na matututo kang magtula. Ang tawag dyan ay makata. Ang tawag dyan ay makata. Kaya ang aklat ng tula ay nagtuturo sa atin ng malapit na relasyon ng relasyon sa Diyos, sa Israel at sa kanyang madugdog na pagnanais sa kanilang pagsamba at pagsunod sa Diyos. So yun po yung aklat ng mga tula. So 5 books po sila. No? At ang pang-apat ng aklat ng ang pang-apat na bahagi ng Lumang Tipan, ito yung aklat ng prophet. Aklat ng mga prophet mula sa Isaias hanggang Daniel. Ito po ay 5 aklat. Na 5 aklat po ito. Sabi niya, ang aklat nito ay mula Isaias, Jeremiah, Panaghoy, Ezekiel at Daniel. No? 5 books po yan, yung aklat ng mga prophet. Na ang aklat ng mga prophet, ang aklat ng mga hula naman ay tinawag sa bansang Israel upang magsisi mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa kawalan ng katapatan sa Kanya at sa panawagan, pagbabalik loob at katapatan spiritual. Yan yung aklat ng mga prophet. Ang tawag dyan ay major prophet. 5 books po siya, yung tinatawag ng major prophet. At ang pang-5 bahagi ng Old Testament, ito po yung maikling aklat ng mga propeta na tinawag na minor
prophet. Minor prophet. Ito ay 12 books. 12 books po siya. Nagmumula po ito sa aklat ng Hosea, Joel, Nahum, Habakuk, Sapania, Ageo, Sakaria, at Malakyas. So ito po yung tinatawag na minor prophet. Kaya kung itututal mo ito, sila po ay 12 books. At 99 books mula Genesis hanggang Malakyas. Kaya maari mas magandang titulo para sa lumang tipan ay ang unang tipan. Ang salitang luma ay may konotasyon ng pagiging wala sa uso at hindi napapanahon. Ngunit hindi ito totoo. Ang pag-aaral ng lumang tipan ay pakinabang at isang gawain na pagpapayaman sa espiritual, paglakad at patuloy na paglago sa inyong pananampalataya kay Kristo. Kaya kapag pinag-aaralan po natin ang lumang tipan, ito po ay marami tayong matutunan para lumago ang ating buhay spiritual. Kaya napakahalaga na malaman natin na at pag-aralan ang lumang tipan. At dalago tayo ngayon sa bagong tipan. Ang bagong tipan naman ay binubuo ito ng 27 books. 27 books mula sa Matthew hanggang Pahayag. At nahati din ito sa 5 bahagi. 5 bahagi rin. Kung paano 5 bahagi sa Old Testament, ay ganun din naman sa New Testament. 5 bahagi rin. Ang unang bahagi sa lumang tipan, yung tinatawag na mga ibanghilyo. Na ito ay 4 na books. 4 books po siya. Yung tinatawag na ibanghilyo. Ito ay mula sa Matthew, Marcos, Lucas, and Juan. Yan po yung 4 na ibanghilyo. At yung 3 books naman ay tinawag ito na Synoptic Gospel. Tatlong books. Ano ba yung 3 books na yan? Magmula sa Matthew hanggang Lucas. Ang tawag dyan ay Synoptic Gospel. Synoptic Gospel. Ito ay nagmumula sa Matthew, Marcos, at Lucas. Ito ay tinawag na Synoptic Gospel at ang tatlong aklat na ito kasama ang John ay tinawag na mga ibanghilyo. Dahil isinalaysay nito ang mabuting balita ng buhay, kamatayan at pagkabuhay muli ni Jesus. Ang batayan ng ating kaligtasan. Ang ibanghilyo ni Matthew ay isinulat ni Matthew na apostol. Isa sa 12 na inyatasan ni Jesus. Ang Ebanghelyo ni Marcos ay sinulat ni Juan Marcos, isang malapit na kasamahan ni Apostol Pedro. Ang Ebanghelyo ni Lucas ay sinulat ni Lucas na manggagamot, isang kaibigan at kasama sa paglalakbay ni Apostol Pablo. So dito ay makikita natin ang unang bahagi ng bagong tipan ay yung 4 na books ay tinawag itong Ebanghelyo. Ang 3 books mula sa Matthew, Mark hanggang Lucas ay tinawag ito na Synoptic Gospel. Bakit Synoptic Gospel? Dahil magkakaparihas ang kanilang pagkasulat. Dahil sila ay nakikitang kasama ng isang karaniwang pananaw, ang salitang synoptic ay literal na nahulugan na magkakasamang paningin. Sina Matthew, Marcos at Lucas ay sumasaklaw sa marami sa parehong pangyayari sa buhay ni Jesus.
Karamihan sa kanila ay mula sa ministeryo ni Jesus sa Galilea. Sa halos parehong pagkakasunod-sunod, halos 99%, halos 90% ng nilalaman ni Marcos ay matatagpuan sa Mateo at mga 50% ng Marcos ay makikita sa Lucas at ang lahat ng mga talinghaga ni Kristo ay matatagpuan sa tinatawag na Synoptic Gospel. At ang Ebanghelyo naman ni Juan ay ito ay yung mga sinulat patungkol naman kay Kristo, yung mga talinghaga. Kung babasahin mo dyan, ang dyan ay nandun yung mga pangungusap ni Jesus Christ na patalinghaga. Kaya ang tawag sa kanya ay Ebanghelyo. Ng bagong tipan, 4 na aklat. Pangalawa, yung aklat ng kasaysayan, ang aklat ng mga gawa. Ang aklat ng mga gawa naman ay nagtala ng mga gawain ng mga apostol, ng mga lalaking isinugo ni Jesus sa mundo upang ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Isinalaysay sa aklat ng mga gawa ang pasimula ng iglesia at ang mabilis nitong paglago noong unang siglong AD. Yan yung aklat ng mga gawa na kung saan ay doon nagsimula ang mga alagad na mangaral at sinugo ng Diyos na mangaral sa buong sanglibutan. Yan tinatawag na kasaysayan. Ang pangatlong bahagi ng bagong tipan, ang mga sulat ni Pablo, ito ay tinawag na Pauline Epistle. Pauline Epistle. Ito ay mula Roma hanggang Pilimon. Ito ay 13 books. Pauline Epistle. 13 books po ito mula Roma hanggang Pilimon. Ito yung mga aklat niya. Roma, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatia, Efeso, Filipos, Colosas, 1 Corinthians, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, at Pilimon. Ang lahat ito ay sinulat ni Apostol Pablo. Kaya tinawag ito na Pauline Epistle. Tinawag ito na Pauline Epistle. Yan po yung pangatlong bahagi ng aklat ng bagong tipan. At ang pang-apat na bahagi ng bagong tipan, ito po yung ito ay pangkalahatang sulat ng mga apostol. Ito ay tinawag na General Epistle. General Epistle. Ito ay nagmula Hebreo hanggang Judas. Ito ay 8 books. 8 books po siya. Ito yung 8 books na sinulat ng buong apostol. Ito ay magmula sa Hebreo, Santiago, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, at Judas. So, 8 books po siya. Ang tawag nito ay General Epistle. Ang pangkalahatang sulat ng mga apostol ay nagbigay ng karagdagang katuruan at aplikasyon sa mga itinuro ni Pablo. Sa mga itinuro ni Pablo. So doon ay makikita natin yung bagong tipan. At ang panglas, yung 5 bahagi ng bagong tipan, yung aklat ng pahayag. Ito ay isang aklat lang. Ang aklat ng pahayag ng mga hula tungkol sa mga magaganap sa katapusan ng panahon. So dito nakasulat yung katapusan ng panahon. Kaya kapag binabasa mo ang aklat ng pahayag, makikita mo doon kung paano mangyayari ang katapusan ng panahon. Doon mo rin mababasa kung paano
mawawala ang langit at ang lupa. Doon mo rin mababasa kung paano itong magugunaw. Na sinasabi rito, wala na ang dating langit, wala na rin ang dating lupa. Lahat ay magiging bago. Magiging bago. Ibig sabihin, lahat na nakikita natin sa mundong ito ay mawawala. Gugunawin ito ng Diyos. Kaya, isang makabuluhan at kasaysayang pag-aaral sa pagsusuri sa bagong tipan. Isinalaysay dito ang kamatayan ni Kristo para sa atin at kung paano tayo tutugon sa kanyang walang hanggan kaloob. Kaloob na buhay na walang hanggan. Nakatuon ang bagong tipan sa pagbibigay ng sulinong katuruan. Gayon din ang praktikal na resulta nito sa buhay ng mga mananampalataya. At magkakatulong ang mga pagsusuri at pag-aaral sa bagong tipan at makakatulong ito sa pagsusuri at pag-aaral sa bagong tipan sa inyong paglakad at patuloy na paglago sa buhay espiritual sa inyong pananampalataya kay Kristo. Kaya yan yung bagong tipan. Kaya kapag binabasa natin yan, nakikita natin at naging matatag ang ating pananampalataya kay Kristo. Na siya lamang ang ating tagapagligtas. Siya lamang ang daan patungo doon sa kabilang buhay na tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya 27 books po siya magmula sa Matthew hanggang Pahayag. 27 books. Kaya kapag binuo mo siya mula lumang tipan hanggang bagong tipan, ito ay 66 books. 66 books po siya. Kaya sana po ay mayroon tayong naiintindihan at mayroon tayong naunawaan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng bagong tipan at ng lumang tipan. Bakit ito nahati sa 5 bahagi sa Old Testament, 5 bahagi sa bagong tipan? Para maintindihan natin at maunawaan natin na ang Biblia ay isinulat ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Isinulat ng mga lingkod ng Diyos. Kaya salamat doon sa mga taong nakikinig at nawa ay meron tayong naintindihan at naunawaan patungkol sa pagsusuri natin sa bagong tipan hanggang sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Pagpalain po tayo ng Diyos dahil po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa iyo pong katuruan namin po napakinggan at napag-aralan. Nawa ay meron kami natutunan patungkol sa iyong mga salita, Panginoon, at patungkol sa pagsusuri namin sa bagong tipan at sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Nalaman namin, O Diyos, na ang lumang tipan ay binubuo ito ng 39 books at nahati rin ito sa 5 bahagi. At ganun din, O Diyos, nalaman din namin na ang bagong tipan ay binubuo ito ng 27 books at nahati rin ito sa 5 bahagi. Kaya purihin ka, Panginoon, pagpalain niyo ang lahat na narito, nawa ay patuloy na na lumago ang aming buhay espiritual habang kami ay narito sa mundo ito. Pagpalain niyo po ang lugar dito, Lord, manatili ang kapayapaan at pagpapala sa lugar dito, Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Panginoon Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Special number. Special number mo na sa Awit na natin ang Panginoon.
habang tayo Ito, ngayon pa natin si Jerry. Hello. Yan po sa ikalawang Korinto, ayun sa, Pablo. Sa ikalawang Korinto, sa 6. Sabi nga, yung mga pagpapalating sa Panginoon, kailangan lang ibabagay. Wala po lang natin yan. So kung hindi po tayo magbibigay sa Kanya, ibig sabihin wala po tayo nang itatanim, kasi hindi po tayo ng Panginoon. Ano man mayroon pa dyan, kahit magkano yun, pwede po yun. Kung wala naman, ano po yun, huwag na kayo magbigay. Kaya nito, maliwanag po sinabi ni Pablo, salamat sa iyo. Sabi ng Panginoon, kasi tandaanin niyo ito, ang nag-asik ng kaunti ay magkaani ng kaunti. At mag-asik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Mayroon sa loob at pinapipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakalob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So yun, ipagpili po natin ang pagsusunod. Lord, maraming salamat Panginoon. Lord, nakapangyari na sa natin God. Maraming salamat po sa kapatid po ngayon. Salamat po sa inyong mga salita. Maraming salamat po Panginoon sa mga blessing sa aming nanggagaling sa iyo God. Maraming salamat po sa nagpili po Panginoon. Ibalik sa mula po Panginoon upang magamit nila sa pagkaiwagan ng aming pamilya, sa aming ministry po Panginoon. Salamat sa aming pastor Panginoon na patuloy mo siyang tinutulungan din ang gabayan. Salamat po Panginoon na sa kanyang mga alam mo Panginoon at may pagkakas sa mga paulugkat na tunay na po Panginoon na nagmumula sa iyo at tinasama ng ibuyan sa mga tinawag. Lord, pinuli ko Panginoon God na magpadala ka po ng pagkain ang kakulangan, Lord God. Maraming salamat Panginoon sa mga matitibay po at matapat at matapang po Panginoon sa panapagbigay po sa gawang ito. Maraming salamat Panginoon, Lord. Binabalik namin sa pangalan ng Jesus. Amen. dakila ka, Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y
announcement po. Minsan, narito tayo. Kaya nga sabi nga, kahit saan man tayo, ilagay ng Diyos, mananatili pa rin tayo, di ba? Kasi, ang building na itinutukoy doon, yung pagpanambahan natin, hindi naman building eh, kundi ikaw, na sa'yo, nananahan ng Panginoon, di ba? Kaya lang tayo nagkakatipon-tipon sa building, dahil nagkakaisa po tayo, di ba? Dahil iniipon tayo ng Diyos. Dahil nawala, sabi nga, hindi yan hadlang para hindi natin sabayin ang Diyos. Dahil sabi nga, kung mayroon ka ng talim sa puso mo, mananatili ka sa Kanya. Di ba? Hindi yan naalis sa atin ng Diyos yan. Announcement po, sino ba yung hindi pa nabautis mo sa disciple of Jesus Christ? May hindi pa nabautis mo sa disciple of Jesus Christ? Sa disciple? Siya? Yung mga hindi pa, kasi nga gusto namin pag nabautis mo kayo, hindi namin kayo ng ID. Ang ID po natin ay, ano po ito, valid ID, kapag naka-register po tayo sa church. No. Kaya, kung gusto nyo pong magpabautismo, i-schedule po natin yung baptism bilang member ng disciple of Jesus Christ. No. Kasi, ang itinutuloy nyo namin na member ng disciple of Jesus Christ, yung mga nabautismo nyo. Yung mga hindi nabautismohan, hindi po namin kayo member. At hindi namin nabibigyan ng ID. No, kasi pagkat ang ID nito ay napakalaga po ito sa buhay ng Announcement. So, yan, kami, sila may announcement para sa ating gawain. Siya, ang inano ko doon sa kabila, at saka nasabi, dapat pinitingan yung financial kasi sino nakakalam nito, yun lang nakakarinig. so kailangan pagmitingan kasi meron sinabi na bautismo na, bawal sa kanyang bautismo. Pero sinasabi ng pastor, simple, pagka-bautismo ka, kailangan kasama ka sa ministry para ma-edit. Katibayan po yun. So, yan. Salamat din na magkakaroon kami doon dahil yung sa magkakaroon kami ng talk. Kasi sabi na sir, pagka napuno na itong church na ito, so, pwede ba dito magpatok? Sabi ko, pwede naman. Pwede naman kasi mapapasalam sa Panginoon, ang lulubin ng Panginoon, mayroon tayong talk doon. So, si Nay sila mag-schedule. Kasi siyempre, kasama si Alan sa atin, parang so, bisa ang titiwala pa sa Panginoon kasi sa business niya namin. Kasi sabi nga niya, sabi niya, kailangan sa linggo, hindi ko cross. Sabi niya, sa akin wala pa rin nasa Cavite. Pero malalaman ko mamaya, basta mula din ang Panginoon, pumupunta naman talaga ako doon. So, yun. So, salamat sa Panginoon. Sa kanila, salamat sa iyo talaga na matuloy lang po kahit saan sa church. Pwede po, pag may oras, pagkatili yung katalong araw, pwede po mag-church sa iba. Kasi maraming katulong ng mga pastor, na mga padala ng Panginoon. Marami tayong gagawin sa buhay, sa buhay natin. Kasi nakaigad na tayo. Wala tayong pupuntahan. Kaigad talaga tayo. Nakaban na natin yan. Kaya sila, pinanong nila, nandito sila. So yun, maraming salamat. Announcement na meron tayong mamaya doon. Kaya, minsan hindi tayo nakakapag-support. Pero, pinapaalala ko rin ng Panginoon, araw ng linggo, 2 o'clock doon. So, malayo. Kaya, nandito po tayo. Pero sabi nga, kahit saman, basta naroon tayo. Diba? Huwag lang tayong mawalan pag araw ng linggo kasi yan ang mahalaga sa ating buhay. Then ito yung ating, kasi pag hindi tayo nakapag-samba, parang yung ating spiritual na buhay, nangihina. Parang hinahanap mo yung gawain ng Diyos. Di ba? Parang hindi ka satisfied na hindi ka makapagsamba dahil ito yung pagkain mo eh. Manghihina po tayo, hindi lang kuring tayo dito sa lupa. Wala naman tayong dadalhin dito sa lupa eh. Kundi yung sarili mo na wala kang
dadalhin doon sa kabilang buhay. Di ba? Minsan inano pa natin yan na nasa ating buhay. Minsan nasa atin pa yan eh. Ginagampanan pa natin pero unti-unti yan inaalis ng Diyos sa buhay natin. Kaya napakapalad natin kung bakit iilan-ilang lang ito tayo kasi hindi lahat talaga sabi ng Panginoon na makakapasok sa kanyang kaharian. Ito ba? Kaya punin ng Panginoon. Kaya araw ng bukas din doon sa chairman ng 6 o'clock. Kaya umayon po tayo. Sabi ng Panginoon. Sabi, huwag kayo umayon sa takbo ng mundo dito. Kundi magbago na kayo. Ha? Umayon tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi na yung kalooban dito sa sanlibutan. Kaya sa umagang ito, awitan natin ang Diyos. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. By His blood He has cleansed me. By His power He has saved me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For His blood He has cleansed me. By His power He has saved me. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah. Gawin po natin si Brother Ricky sa uling panalangin. Okay, maraming salamat sa pagkakataon mo sa amin. Naluhin mo sa aming mga puso, ang mga salita at pagpalain po mga anak. Ito po yung pagpapasalamat natin sa iyo. Salamat po sa Panginoon Jesus na ito po kasi. Kamay naman, kapatid sa Panginoon. Ako'y nasasabi na makasama ka. Nais-nais kita
Pupukan naman. Kaya wala tayo. Pupukan. Ayan. Diba kailangan natin yung stand? Sarapin natin ang pukan, brother. Sarapin natin ang pukan. Ha? Asan na? Hindi lang tayo kahit mga ilan lang. Dagdagan ba? Ilan? Makabili tayo ng pukan. Dito may mga sibo na yun.